Sa madalas na pagkakataon, ang mga hunter ang unang nakakatuklas ng katawan. Tinatawag sila ng mga pulis sa kanayunan upang tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang hiker at individual. Kadalasan, mga aso nila ang unang nakakakita sa nawawala. Naglalakad ang mga hunter sa kagubatan na nakaabang, naghahanap ng mga bakas at maliliit na senyales, hindi lang ng kanilang hinahabol, kundi pati na rin ng anumang pagkagambala sa kagubatan. Bihira silang makatagpo ng nakakatakot. Kadalasan, tahimik ang kanilang araw sa mga bukid at kagubatan. Kadalasan, upang makapasok sa kagubatan, napipilitan silang iparada ang kanilang mga truck sa gilid ng kalsada sa mga masukal na likod na daan. Noong September 10, 1994, 2 hunter ang nakakita ng bangkay ng isang 12 years old na batang babae sa isang kanal sa gilid ng isang kalsada, malapit sa maliit na bayan ng Kempster. Isang lugar na kilala bilang pintuan patungo sa Wisconsin's Northwoods. Walang damit ang katawan at ang mga kamay niya ay nakatali gamit ang isang pink na t-shirt na sinira upang gamiting pantali. Siya ay puno ng pasa at may saksak sa tiyan at dibdib. Hinihinalang na doon na siya ng 5 araw. Ang killer ay nakapag-iwan ng isang piraso ng ebidensya na ginamit laban sa kanya. Ito ay isang hibla ng carpet na natagpuan sa katawan ng batang babae. Inihalintulad ni Chief Deputy Larry Shattuck ng Landglade County Sheriff Department ang killer sa isang hunter na naghahanap ng mabibiktima. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, Nita Castañeda, Gina de Guzman ng Singapore, Lexi, My Demon Inside 134, at Glenda Comoas. Pwede niyo pong ilagay kung nasaan kayo para alam namin kung saan napapanood ang video namin. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si David Frank Spanbauer ay ipinanganak sa isang blue-collar na pamilyang German Catholic noong January 1941 sa Oshkosh, Wisconsin. Siya ang panganay na anak ni Frank at Evelyn Spanbauer at may 2 nakababatang kapatid na babae, sina Judy at Mary. Mahigpit si Frank sa kanyang nag-iisang anak na lalaki at nagkaroon sila ng magulong relasyon. Noong 14 years old si David, namatay ang kanyang ama dahil sa problema sa puso. Ang mga itim na marka sa juvenile record ni Spanbauer ay nagpapakita na nagkaroon siya ng mga problema sa batas noong kanyang kabataan. Tumigil siya sa pag-aaral sa Oshkosh High School pagkatapos ng kanyang 17 kaarawan at sumali sa Navy. Siya ay nagkaroon ng 3 court-martials dahil sa pagiging absent without leave at gumugol ng 7 buwan sa brig. Nakakuha ang kanyang ina ng liham mula sa mga doktor ng Navy na nagsasabing kailangan ni David ng psychiatric care, ngunit walang karagdagang aksyon na ginawa tungkol dito. Siya ay natanggal sa serbisyo nang may dishonorable discharge at bumalik sa Wisconsin noong November 1959. Pagkatapos ng kanyang nabigong pagsubok sa buhay militar, bumalik siya sa Oshkosh High School upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang mga baluktot na hilig ay nagtulak sa kanya sa unang malaking krimen sa kanyang buhay. Noong January 3, 1960, pinasok niya ang isang bahay sa Appleton at nagnakaw ng 2 diamond rings, isang hunting knife, isang bote ng alak, ilang pera, at isang .22 handgun. Isang gabi pagkatapos sa Nino, isang bayan 10 milya hilaga ng Oshkosh, ninakawan niya ang isang bahay gamit ang kanyang bagong baril. Isang linggo pagkatapos sa Appleton, habang natutulog ang isang ina sa ibang silid, nag-aaral ang kanyang 13 years old na anak na babae. Isang nakamaskarang lalaki ang pumasok sa bahay at nagnakaw ng pera. Ipinakita niya ang baril sa batang babae at hinila siya papunta sa likod ng garahe. "Pagsasamantalahan kita," sabi niya. "Ano ang ibig sabihin niyan?" tanong ng batang babae. Sinagot siya ni Spanbauer na 19 years old noon sa pamamagitan ng 2 sampal. Sumigaw ang batang babae at nakakuha ng atensyon ng isang taong dumadaan. Tumakbo si Spanbauer at nagmaneho papuntang Green Bay noong gabing iyon.
Noong January 12, 1960, si Carol Grady, isang 16 years old na batang babae, ay nagbabantay sa kanyang mga pinsan habang nagpipiano. Si Spanbauer ay nagmamasid sa labas ng bahay, pinapanood siya sa bintana. Armado ng baril, pumasok siya sa bahay at nagnakaw ng kaunting pera. Dinala niya ang dalagita sa kwarto, itinali siya sa kama, at pinunit ang kanyang mga damit gamit ang kutsilyo at saka pinagsamantalahan. Nang bumalik ang kanyang tiyuhin, binaril siya ni Spanbauer sa muka at tumakas mula sa bahay. Noong 1913, nilikha ng gobyerno ng Wisconsin ang unang prisoner work release program para sa mga nasa county jails. Ang mga bilanggo ay pinapayagang magtrabaho sa umaga, ngunit kailangang bumalik sa bilangguan sa gabi. Kilala bilang Huber Law, ito ay matagal ng bahagi ng Wisconsin's legal lingo. Narinig ko si Crazy Joe ay nasa bilangguan dahil sa pambubugbog sa isang lasing na magsasaka sa Hilltop Tavern. Oo, pero nakakuha siya ng trabaho bilang janitor sa Lambeau Field at nasa Huber siya para sa pagkakasangkot sa kaso ng pagnanakaw. Dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng pagnanakaw, gumugol si Spanbauer ng ilang panahon sa Dane County Jail, ngunit nakalaya siya sa ilalim ng Huber Law privileges at nagtrabaho sa Madison Parks Department. Ang Madison ay madalas tawagin sa palayaw na Madtown at tinutukoy rin ito bilang the City of Four Lakes. Dalawa sa mga lawa, Lake Mendota at Lake Monona, ang nagpapakilala sa lungsod sa pamamagitan ng pagbuo ng isang makitid na isthmus na naguugnay sa downtown, universidad at Kapitolyo. Ang mga lawa ay nagbibigay ng kagandahan sa lungsod at sa paligid ng baybayin ay may mga parke na may mga beach. Kapag nagsisimula na ang mainit na panahon ng tagsibol na nagiging hudyat ng paparating na tag-init, puno ng mga estudyante mula sa universidad ang mga beach. Nagtrabaho si Spanbauer sa mga parke at mga beach ng lungsod noong summer ng 1972. Ang mga babaeng nakabikini na nagpapaaraw ay halos magpabaliw sa kanya. Alam niya ang Token Creek Park at doon siya nagmaneho para halayin ang babae. Siya ay isang 17 years old na waitress at nag-hitchhiking. Naisakay niya ito sa Highway 51 sa pamamagitan ng paghampas ng kutsilyo at habang nagmamaneho papunta sa parke, sinabi niya rito na hahalayin niya ito at kapag natapos na siya, sasagasaan niya ito gamit ang kanyang sasakyan at ihahagis ang katawan nito sa isang kanal. Nagsimula siyang umiyak at si David Spanbauer nagkunwaring umiyak kasama niya. Noong August 11, 1972. Itinali niya ang kanyang mga kamay at ginawa ang maitim na balak. Ang babae ay nag-report ng insidente sa pulisya at nagbigay ng paglalarawan kay Spanbauer, kabilang ang isang natatanging tattoo ng demonyo sa kanyang bisig at nang maglaon ng makulong si Spanbauer bilang isang suspect, kinilala niya siya bilang ang lalaking humalay sa kanya. Sinubukan ni Spanbauer na laruin ang lahat sa pagsasabing nagkaroon sila ng consensual sex. Si Spanbauer ay napatunayang nagkasala para sa pagdukot at panghahalay, at ang Assistant District Attorney na si John Burr ay humiling ng maximum na sentensya na 50 years bukod pa sa matatanggap ni Spanbauer para sa paglabag sa kanyang parol. Sa lahat ng katotohanan ng kaso na nasa harap niya, ikinatuwiran ni Judge Richard Bardwell na ang panghahalay ay higit na banayad kaysa sa nakaraang panghahalay ni Spanbauer, ang una kung saan itinali niya ang babae, hinalay na may tutok ng kutsilyo, at pagkatapos ay pinasabugan ang mukha ng tiyuhin ng biktima. Sa makatuwid, naisip ng hukom, si Spanbauer ay lumipat mula sa pagiging isang napakadelikadong sex offender patungo sa pagiging medyo delikado na lang, kaya may kaunting pagbuti. Napansin niya na si Spanbauer ay sociopath pa rin, ngunit hindi na gaanong malala ang kanyang gawain. Binigyan ni Bardwell si Spanbauer ng 12 years sa kulungan na kasabay ng kanyang binawing parol. Kasabay ng pagsasabing ginusto ng babae ang mga nangyari sa kanya, kaya sila ang nag-aanyaya sa kanilang kapahamakan. Ang Assistant District Attorney na si Burr ay naniniwalang banta si Spanbauer sa lipunan at nagalit sa magaan na sentensya. Sinabi ni Burr na si Spanbauer ay nasa top 10 ng pinakamasasamang tao na nakasalamuha ko. Manipulado ni Spanbauer ang sistema bago siya hatulan,
Hiningi niya kay Judge Bardwell na siya ay ipadala sa isang lugar kung saan siya makakatanggap ng paggamot. Ito'y nagpapakita ng pagbabago ng pag-uugali ni Spanbauer. Para sa kanya, siya ang biktima, ang nangangailangan ng tulong sa isang mundong tila ang lahat ay laban sa kanya. Sinimulan ni Spanbauer ang kampanya sa pagsusulat ng liham mula sa kanyang ina. Ang kanyang estratehiya ay ang ipahayag ang kanyang pagiging inosente. Sumulat siya kay Judge Bardwell na sinasabing hindi siya nagkasala at hindi niya kayang gumawa ng panghahalay. Ang kanyang dahilan ay dahil pamilyar siya sa takot at sakit bilang isang marahas na rapist, kaya hindi niya gustong iparanas ang mga emosyonal na estado na iyon sa iba. Sinabi niya na masyadong mabigat ang sentensya ni Bardwell at ang ilang liham ay nagsasabi na siya ay inosente. Ang iba naman ay kritisismo sa sistema ng bilangguan mula sa kanyang pananaw bilang biktima. Inireklamo niya sa mga opisyal ng gobyerno ng estado na siya ay may karapatan sa mas maraming edukasyon at mga benepisyong panlipunan. Inireklamo pa niya na hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga sahod sa bilangguan sa interes. Bahagi ito ng kanyang ideya na siya ay isang biktima, ngunit nakakatulong din ang pagsulat ng mga liham upang palipasin ang oras. Kadalasan, nagtatrabaho siya ng iba't ibang trabaho sa bilangguan at kumuha ng mga technical course. Si Carol Patterson ay isang 30 years old na diborsyada at ina ng 4 na anak na umaasa sa welfare. Narinig niya ang tungkol kay Spanbauer mula sa isang kaibigan na may asawa sa parehong bilangguan. Unang nagkita sila noong October 1975 at naging regular na bisita siya. Hanggang sa lumipat siya sa Beaver Dam upang maging mas malapit at makadalaw araw-araw sa Waupun State Prison. Matindi ang kanyang paniniwala na inosente si Spanbauer sa mga akusasyong panghahalay na naglagay sa kanya sa likod ng rehas. At kahit sino, kahit ang kanyang social worker, ay hindi kayang baguhin ang kanyang isipan. Nagpakasal sila noong July 1976 at para kay Spanbauer, isa pang kasangkapan ng kanyang bagong asawa upang makakuha ng pabor sa kanyang mga pagdinig sa parol. Nagsulat siya ng mas maraming liham sa mga opisyal ng bilangguan at kay Judge Bardwell, ngayon gamit ang kanyang katayuan bilang isang may asawa bilang anggulo. Ipinahayag niya na dahil sa mga obligasyon sa pamilya, may karapatan siya sa maagang paglaya at kailangan ng kanyang bagong 13 years old na stepdaughter ng patnubay ng magulang. Hindi ito nakaapekto sa parole board. Alam nilang ito ay isang panlilin lang at noong 1978, nag-file ng diborsyo ang mag-asawa. Tumagal lamang ng 2 taon ang kanilang kasal. Ang mga babae sa kanyang buhay ay unti-unting lumalayo sa kanya. Habang nasa bilangguan, namatay ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang ina. Sa bilangguan, ginamot si Spanbauer para sa kanyang mga sexual perversions at mental problems. Gumugol siya ng ilang oras sa group therapy at tila ito ay isang ploy upang makakuha ng maagang paglaya. Noong 1986, nang muli siyang tanggihan ng parol, nangako siyang ititigil na niya ang pakikitungo sa mga psychiatrist at ang kanilang mga pagsusuri at therapy. Iniisip pa niya na mas maraming nakukuha ang mga psychologist mula sa mga sesyon ng therapy kaysa sa kanya. Patuloy siyang nanabik para sa maagang parol at patuloy na binabanggit ang kanyang dating asawa bilang bahagi ng kanyang plano na magbagong buhay kapag nakalaya na. Plano ni Spanbauer na manirahan kasama niya, ngunit walang anumang aksyon na makakapagbago sa matibay na desisyon ng parole board. Patuloy nilang tinanggihan ang parol hanggang hindi na sila makakatanggi, hanggang sa mandatory release date noong January 29, 1991 nakatapos si Spanbauer ng kanyang sentensya. Lumabas siya ng bilangguan na may $8,000 na ipon mula sa kanyang trabaho sa bilangguan at nanirahan sa kanyang kapatid na si Judy, nakasal kay Clark Tadich, isang pulis sa Oshkosh. Pansamantala lamang ang paninirahan doon, at nang magkaroon na siya ng trabaho sa lokal na 7-Up bottling plant, lumipat siya sa sarili niyang apartment sa kanlurang bahagi ng Oshkosh. Nasa parol siya at kailangan mag-file ng mga report tungkol sa kanyang mga gawain at kinaroroonan. Sa kanyang mga paglalarawan ng kanyang mga ginagawa, isusulat niya at magtatapos sa smile, na para bang isang maagang, handwritten na version ng smiley face icon na ginagamit ngayon sa mga internet chatrooms at message boards. Lahat ay maayos, aniya,
at tila muling nasasanay na siya sa buhay sa labas ng bilangguan. Noong bisperas ng Pasko ng 1991, inatake sa puso si Spanbauer at sa isang sandali, wala siyang tibok ng puso, ngunit binuhay siya muli ng mga doktor. Ang kanyang mahinang kondisyon sa puso ay maghahatid sa kanya ng hirap sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagtatrabaho siya ng maaga sa umaga at natatapos ng hapon sa planta ng bottling at dumadaan sa ilang mga tavern upang uminom ng ilang malamig na inumin. Hindi siya naglalasing ng husto. Siya ay isang mabagal at steady na umiinom na hindi nakikialam sa iba at tinagurian siya ng isang may-ari ng tavern na isang mabait na tao. Ang Winnicott ay isang maliit na bayan sa rehiyon ng Fox Valley. Hindi kalayuan sa mga kilalang lugar na pinupuntahan ni Spanbauer. Noong maagang bahagi ng 1990s, isang grupo ng mga lasing na kabataang nagngangalang Winnicott Possum Kickers ang gumagala sa likod ng mga daan at pinaliliwanag ang mga possum gamit ang mga flashlight. Kapag natulala ang mga possum, sinisipa nila ito hanggang mamatay gamit ang mga steel-toe work boots. Ito ang libangan ng mga batang delinkwente sa lugar noong panahon na nagsimula nang mawala ang mga babae at batang babae. Ang Winnicott ay tahanan ni Laura Depies na 20 years old. Nagtrabaho siya sa Fox River Mall sa Grand Chute at pagkatapos ng kanyang shift noong August 19, 1992, pumunta siya upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan sa Menasha, ngunit hindi siya dumating. Natagpuan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang nakalock na sasakyan sa parking lot ng kanilang apartment. Kagagaling lamang ni David Spanbauer sa kanyang bakasyon noong araw bago nito. Hanggang ngayon, nawawala pa rin siya. Isa pang batang babae ang nawala. Natagpuan ang kanyang bisikleta malapit sa kanyang rural na tahanan sa Ripon sa Fond du Lac County noong August 23, 1992. 6 na linggo ang lumipas. Natagpuan ang kanyang katawan mga 100 milya ang layo sa isang kanal ng maisan malapit sa Tower Hill State Park na hindi kalayuan sa Wisconsin River. Halos 2 taon ang lumipas. Noong ika-4 ng Hulyo ng 1994, si Miriam Stariha na 24 years old ay nagbibisikleta sa isang kalsada sa kanayunan malapit sa Hartman Creek State Park nang isang maroon na Pontiac ang bumangga sa kanyang bisikleta nang malakas at siya ay bumagsak. Lumabas si Spanbauer mula sa kotse. Sinabi niya na sinusubukan niyang takutin siya at may hawak siyang baril. Isang kotse ang dumaan sa kalsada, bumagal at bumalik si Spanbauer sa kanyang kotse at umalis. Ang FBI ay kumuha ng isang professional na artist mula sa California upang iguhit ang mga katangian ng suspect. Isa sa 6 na larawan ng kung ano ang maaaring hitsura ng umatake, kabilang ang isang side profile. Ang mga state at federal investigators na namamahala sa kaso ay hindi sigurado kung may maaasahang composite drawings, kaya't nagpasya silang ilabas lamang ang mga sketches sa mga kasangkot na law enforcement bodies. Marami na silang mga leads na sinusundan at ayaw ng mga special agents na magkaroon ng maraming maling tips kung ipapakita ang sketch sa publiko. Si Spanbauer ay aktibo noong summer at autumn ng 1994. Ito ang pinakamahabang panahon ng kalayaan na kanyang naranasan mula noong siya ay 19 years old. Ito ay malaking bagay para sa kanya. Inabuso niya ito. Para sa kanya, ang pagnanakaw at pagpatay ay nakaka-addict kung hindi ka mahuhuli. Nagpatuloy ang kanyang krimen sa rehiyon ng Fox Valley. Nagnanakaw siya sa mga bahay na may layuning walang komprontasyon basta't makuha lamang ang mga gamit at makaalis agad. Ngunit kung may tao sa bahay, inilalabas niya ang baril upang tapusin ang pagnanakaw sa pamamagitan ng pagbabanta. Noong July 9, mas mababa sa 1 linggo matapos niyang atakihin si Sharaya, pinasok ni Spanbauer ang isang bahay sa Appleton na may dalang baril. Akala niya walang tao sa bahay, ngunit natagpuan niya si Trudy Jeske, 21 years old, sa isang silid at binaril siya sa dibdib. Siya sana ay magiging saksi. Namatay siya dahil sa tama ng bala. Kalaunan, itinapon niya ang baril sa Menominee Park sa Oshkosh. Noong Labor Day, September 5, isang 12 years old na batang babae mula sa kalapit na Way Owego ang nagbibisikleta sa Sanders Road malapit sa bahay ng kanyang lola sa bayan ng Dayton.
Hindi ito kalayuan sa lugar kung saan binangga ni Spanbauer si Steria gamit ang kanyang kotse. Isinakay niya ang bata sa kanyang kotse, minolestia, at dinala sa 75 miles pahilaga sa Langlade County malapit sa Kempster. 5 o 6 na oras ang lumipas mula nang kunin niya ang bata hanggang sa magpasya siyang tapusin ang buhay nito. Sinakal at sinaksak niya ang bata at itinapon ang katawan nito sa isang matarik na kanal. Nag-organisa ang pulisya ng paghahanap para sa nawawalang bata gamit ang isang country church bilang headquarters. Daang-daang volunteer ang tumulong sa pag-canvas ng mga kalapit na kagubatan sa isang 10 miles perimeter at sumali ang FBI sa kaso. Natagpuan ang kanyang katawan 5 araw ang lumipas. Ang pangalan niya ay Cora Jones. Nagpatuloy ang kanyang mga pag-atake at naganap ng regular. Noong October 20, hinalay niya ang isang 15 years old na batang babae at noong November 5, hinalay niya ang isang 31 years old na babae sa Appleton area. Sa ngayon, ang Waupaca County Sheriff's Department, Langlade County Sheriff's Department, FBI, at Wisconsin Department of Justice Division of Criminal Investigation ay nasa kaso, pinaghihinalaang ang sunod-sunod na pag-atake at pagpatay ay higit pa sa isang pagkakataon. Ang Combined Locks ay isang maliit na bayan sa Wisconsin na pinangalanan mula sa mga boat locks sa Fox River. Ito ay isang tahimik at maburol na lugar, isang lumang sawmill at pulp paper town na nagpapaalala ng rural na komunidad ni David Lynch sa Twin Peaks. Hindi ito ang lugar kung saan ang mga killer ay gumagala sa mga bakuran ng mga tao. Noong November 14, 1994, si Gerald Argyle ay umuwi sa kanyang bahay sa Combined Locks at natuklasan ng isang lalaki na pinapasok ang kanyang bahay. Hinabol niya ito, pinatumba at pinigil ang 53 years old na lalaki. Nang dumating ang pulisya, inaresto nila ang magnanakaw sa mga kasong pagnanakaw. Habang nasa custody, napansin ng pulisya na ang mga gamit na natagpuan sa kotse ng suspect ay tumutugma sa mga ginamit sa 2 home invasion na naganap noong nakaraang taglagas. Patuloy ang kanilang mga interrogation at pagkatapos ng 4 na araw, umamin siya sa harap ng kanyang abogado na si Tom Zowich sa pagdukot at pagpatay sa 2 batang babae at sa pagbaril kay Jeske. Sinabi ni Langlade County Sheriff David Steiger na ang kanyang pag-amin ay naglalaman ng mga detalye na tanging ang killer lamang ang makakaalam at naramdaman niyang ito na ang kanilang hinahanap. Sa wakas ay naisara na ang mga kaso. Siya ang lalaking nag-iwan kay Ronell na patay malapit sa Wisconsin River, 2 taon na ang nakalipas. Inamin din niya ang mga panghahalay at maraming pagnanakaw. Oo, siya rin ang lalaki sa sketch na larawan, ang nagpatumba kay Steria mula sa kanyang bisikleta malapit sa Hartman Creek State Park. Ang pagsusuri ng carpet fiber na natagpuan sa katawan ni Cora Jones ay tumugma sa carpet ng Pontiac Bonneville ni Spanbauer. Si Spanbauer ay nalinis ng anumang koneksyon sa kaso ni Laura Depis noong 1992. Ang mga krimen ni Spanbauer ay umabot sa 5 county at bawat county prosecutor ay nais siyang kasuhan. Nakipagkasundo ang abogado ni Spanbauer na ang kanyang 18 case ay pagsamahin sa isang lugar at ang kaso ay napunta sa Outagamie County at sa kamay ng prosecutor na si Vince Biskupic. Sa Outagamie County Courthouse may mga wanted posters na nakapaskil sa dingding. Isa sa mga ito ay humihingi ng impormasyon tungkol sa kaso ni Trudy Jeske at nag-aalok ng $10,000 na pabuya para sa mga tip na magdadala sa pagkakahuli ng mamamatay tao. Ang isa pang poster ay humihingi ng impormasyon tungkol sa kaso ni Depis. Sila lamang ang 2 sa mga nawawalang babae na nakapaskil sa dingding sa panahon ng paglilitis. Sa mga pagdinig, inilarawan ni Biskupic si Spanbauer bilang isang kriminal, tinawag siyang festering soul at isang duwag, at hiniling sa kanya na humarap sa mga pamilya ng mga biktima na puno ng kalungkutan. Sinabi ni Biskupic, masama siya, at sa parehong oras siya ay kaawa-awa. Walang sinabi si Spanbauer. Siya ay 53 years old ngunit mukhang mas matanda. Ang kanyang buhok ay kulay abo at manipis. Ang hitsura ng isang taong gumugol ng 35 years sa bilangguan. Inamin ng abogado ni Spanbauer, si Zoesh, na ang kanyang kliyente ay nasa tamang pag-iisip at nakaramdam ng pagsisisi. Noong Thursday, December 8, 1994,
Hindi pinansin ni Spanbauer ang 2 kaso at umamin ng guilty sa natitirang 16 na kaso. Siya ay napatunayang guilty sa first-degree intentional homicide sa mga pagpatay kina Jones at Eichstätt at guilty sa lahat ng iba pang kaso. Siya ay sinentensyahan noong December 20th. Punong-puno ang courtroom upang makita kung ano ang hatol kay Spanbauer. Ang county courthouse ay puno ng mga pamilya ni Cora, Ronel at Trudy, pati na rin ang mga pamilya ng 2 naunang biktima ng panghahalay ni Spanbauer. Wala nang upuan kaya't ang iba ay nanood ng hatol sa telebisyon sa labas ng courtroom. Si Circuit Judge James Bayorjon ay ibang-iba kay Judge Bardwell noong 1972. Walang pagpapatawad at walang pag-asang may mabuting asal pa si Spanbauer na pwedeng maayos sa anumang uri ng rehabilitasyon. Ito na ang katapusan para sa kanya. Sinabi ni Judge Bayorjon, "Hindi ko alam kung saang pusali ng impyerno ka nanggaling at hindi kita maibabalik doon." Isinasaalang-alang niya ang haba ng buhay ni Cora Jones, Ronel Eichstätt at Trudy Jeschke upang kalkulahin ang haba ng panahon na nararapat kay Spanbauer na makulong. Si Spanbauer ay hinatulan ng 3 life terms at ang maximum consecutive sentences para sa iba pang mga krimen, na umabot ng kabuuang 403 years. Siya ay mamamatay sa kulungan. Sanay si Spanbauer sa buhay bilanggo. Alam na alam niya kung paano tratuhin ng mga kapwa bilanggo ang mga high-profile na child rapist at mamamatay tao. Alam niyang maaaring mamatay siya, kaya sinabi niya ang kanyang mga takot sa kanyang abogado. Ipinresenta ni Tom Zoesch, ang abogado ni Spanbauer, ang isang kasunduan na siya ay ikulong sa ibang estado. Hindi ito basta pwedeng ipagwalang bahala. Noong panahon ng pag-aresto kay Spanbauer noong November 1994, ang pinakamasamang serial killer at rapist ng mga bata sa Wisconsin, ang Milwaukee cannibal na si Jeffrey Dahmer, ay nakakulong sa Columbia Correctional Institute sa Portage. Habang nagtatrabaho bilang janitor, kasama ang 2 iba pang bilanggo, natagpuan siyang patay na may durog na ulo. Ang kanyang kapwa bilanggo, si Christopher Scarver, ang pumatay sa kanya gamit ang hawakan ng walis. Nagawa ang kasunduan at nailigtas ni Spanbauer ang sarili mula sa maaaring panganib. Siya ay ipinadala sa Minnesota Correctional Facility sa Faribault, Minnesota, isang medium security na bilangguan. Habang nagsisilbi ng kanyang sentensya doon, bumalik siya sa Appleton para sa isang lihim na pagdinig sa korte noong early December 1998. Mahina ang kanyang kalusugan noong panahong iyon, ngunit ginawa niya ang biyahe upang ipaalam sa pulisya kung saan niya itinapon ang sandata ng pagpatay sa kaso ni Jeschke noong 1994. Sinabi niya sa kanila na nasa Menominee Park sa Oshkosh at sa kanyang tumpak na mga detalye, natagpuan ng pulisya ang baril sa loob ng kalahating oras. Noong October 2000, lihim siyang inilipat pabalik sa Dodge Correctional Institution sa Waupun. Hindi alam ng abogado ni Spanbauer, si Tom Zoesch, ang tungkol sa paglipat. Napansin lang niyang tumigil ang mga sulat nila noong taglagas na iyon. Ipinaalam sa kanya ng isang mamamahayag ang presensya ni Spanbauer sa Wisconsin nang lumabas ang balita sa lokal na media noong early May 2001 na bumalik na ang killer sa estado. Ang dahilan ng paglipat ay dahil may sakit sa puso si Spanbauer at mas mabibigyan siya ng tamang atensyong medikal sa Waupun dahil may 24-hour infirmary. Sinabi ni Zoesch na sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, si Spanbauer ay palakaibigan, matalino at magalang ngunit may madilim na bahagi. Isang klaseng Dr. Jekyll at Mr. Hyde na personalidad, sabi niya. Sa mga natitirang buwan ni Spanbauer, sinubukan niyang mag-ayos ng interview sa Post Crescent kapalit ng bayad. Gusto niyang linisin ang kanyang konsensya at kumita ng kaunti. Hindi ito natuloy dahil ang patakaran ng pahayagan ay hindi nagbabayad para sa mga interview. Namatay si Spanbauer noong Lunes, July 29, 2002 sa Dodge Correctional Institution. Siya ay idineklarang patay na alas 4:25 p.m. sa ospital ng bilangguan. Ang autopsy ay nagpakita na ang sanhi ng kamatayan ay final stage liver disease at coronary heart disease. Sinabi ni Spanbauer sa mga doktor na huwag siyang i-resuscitate kung siya ay mag-flatline. Walang sino man ang magre-resuscitate sa kanya
Kahit na si Biskupik, na ngayon ay nasa pribadong practice, ay nagkomento na mahirap makahanap ng sino mang magluluksa sa pagkamatay na ito. Hindi kinuha ang kanyang katawan at walang pamilya na naroon nang ilibing si Spanbauer noong Thursday malapit sa bakuran ng bilangguan, ngunit ang mga detalye ay inayos ng pamangkin ni Spanbauer sa Florida na naramdaman na halos itinuring siya ni Spanbauer na parang anak. Isang chaplain ng bilangguan ang nagsagawa ng maikling seremonya ng libing. Nang ipaalam sa ama ni Cora ang pagkamatay ni Spanbauer, una siyang nakaramdam ng pagkabigla, ngunit kalaunan ay nakaramdam ng kaluwagan, parang nawala ang isang mabigat na pasanin at sinabi niyang panahon na para makaharap ni Spanbauer ang tunay na hukom. Nandidiri rin siya sa ideya na ang kanyang buwis ay ginagamit para sa pagkakakulong at gamutan ni Spanbauer sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang sweldo. Nang hatulan si Spanbauer ng 3 life terms plus 403 years sa bilangguan, tinawag siya ni Judge Bayerjan na pure evil. Matapos siyang makulong, ang legacy ni David Spanbauer ay nagngangalit sa mga opinion pages, courtrooms, at congressional halls ng Wisconsin. Maraming mga issue noong huling bahagi ng 1990s. Maraming tao ang nag-isip na ang criminal justice system ay nabigo ng husto dahil si Spanbauer ay nagsilbi lamang ng 13 years mula sa isang 70-year sentence. Muli siyang nahatulan, nasentensyahan, at pinalaya muli upang maghasik ng lagim. Si Spanbauer ay naging poster boy para sa mas mahigpit na mga batas at ang pagbanggit ng kanyang pangalan sa isang political address ay isang siguradong paraan upang makaakit sa masa ng Wisconsin. Ang mga justice reform ay hindi gaanong nakapagbigay ng kasiyahan sa mga pamilya ng mga biktima. Isang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagtipon ang isang memorial service upang alalahanin si Cora Jones at isang pink na krus na may mga rosas ang nagmarka sa lugar kung saan siya dinukot. Si State Representative Dean Coffert ng Fox Valley Region, kung saan hinanap ni Spanbauer ang kanyang mga biktima, ay nagsulat ng isang panukalang batas na sumusuporta sa chemical castration ng mga pedophile. Ito ay kalaunan ay ipinasa at inaprubahan ni Governor Tommy Thompson. May mga tumawag para sa muling pagpapakilala ng death penalty sa Wisconsin. Noong 1850, si John McCaffrey ay nilunod ang kanyang asawa sa isang hogshead barrel sa Kenosha at binitay sa harap ng humigit kumulang 2,000 tao. Siya ang huling tao na binitay sa estado. At noong 1853, ang death penalty ay inalis. Sa isang kaugnay na legal battle noong 1996 tungkol sa crime reporting at freedom of information, ang Wisconsin Supreme Court ay nagdesisyon pabor sa Milwaukee Journal-Sentinel at WTMJ News Radio. Sila ay nagsampa ng kaso laban sa estado ng Wisconsin para sa pagtatago ng mga prison records ni Spanbauer, kasama ang serial killer na si Jeffrey Dahmer at ang kanyang killer na si Christopher Scarver at si Jesse Anderson, isang mamamatay tao na involved sa pagkamatay ni Dahmer. May isa pang partido na nais malaman ang higit pa tungkol sa pagpapalaya ni Spanbauer mula sa bilangguan. Si Carol Grady ay ginugol ang karamihan ng kanyang buhay na naniniwalang si Spanbauer ay mananatili sa likod ng mga rehas para sa mga krimen na kanyang ginawa noong 1960. Nang ang balita ng kanyang pag-aresto noong 1994 ay ipinalabas, siya ay nagulat at muling nakaramdam ng pagiging biktima. Inakala niyang si Spanbauer ay lalabas sa bilangguan sa edad na 86 years old. Nadismaya at nasindak na hindi siya kailanman naabisuhan ng maagang pagpapalaya ni Spanbauer, si Grady ay nagkampanya para sa katotohanan sa sentencing at advokasya para sa mga karapatan ng mga biktima. Noong May 1997, isang katotohanan sa sentencing proposal ang dumating at ito ay pinangunahan ni Carol Grady na may petisyon na may libu-libong pirma. Ang mga kriminal ay magsisilbi ng oras na ibinigay sa kanila, walang maagang pagpapalaya, at sila ay magsisilbi ng isang community supervision term na hindi bababa sa 1/4 ng kanilang sentensya sa bilangguan. Ang 20 years sa bilangguan ay nangangahulugang 20 years. Ang proposal ay nakatanggap ng malawak na suporta mula sa mga political parties sa bawat dulo ng spectrum. Noong spring ng 1998, ipinasa ng Wisconsin Senate ang isang panukalang batas na tinawag na 2 strikes, you're out.
Ito ay itinalaga para sa mga nagkasala laban sa mga bata. Kung nahatulan ng 2 beses, ang nagkasala ay makakatanggap ng life sentence. Ang panukalang batas ay sumasaklaw sa sexual assault, kidnapping, false imprisonment, incest, at halos lahat ng anyo ng sexual exploitation o exposure.